Mahal kong mga mambabasa, nais kong ibahagi ang kwento ng aking paglalakbay mula sa sakit, pagkakanulo, hanggang sa muling pagtuklas ng sarili. Natutunan kong may halaga ako at may karapatang magmahal at mahaling muli. Sana'y maging inspirasyon ito sa inyo na huwag matakot na paglaban ang sarili at tanggapin ang pagmamahal sa tamang panahon. At ito ang kwento ng buhay ko. Ano kayang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako sa labas ng bahay? Paniguradong tatalon si nanay sa tuwa at si Brandon, paniguradong magugulat din. Hindi na makapaghintay si Divine habang nakasakay sa isang bus patungo sa kanilang bahay. Kabababa lamang niya sa eroplano at nanggaling pa sa Libya kung saan siya nagtatrabaho bilang isang nurse. Walang kaalam-alam ang kanyang naiwang pamilya at asawa sa Pilipinas na uuwi siya ngayon dahil gusto silang surprisahin ni Divine. Dala nito ang iba't ibang mga pasalubong para sa nakababata niyang kapatid na si Maricar, sa ina niyang si Marites at sa asawa niyang si Brandon na nagtatrabaho bilang isang empleyado sa isang kumpanya. Para po! Pagkababa ni Divine ng bus, agad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Hapon na, at ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga bahay sa kanilang barangay. Nilanghap niya ng malalim ang hangin ng Pilipinas na labis niyang namiss sa loob ng 6 na taon. Sa wakas, nakauwi rin ako. Wala pa rin talagang makakatalo sa saya kapag nakabalik ka na sa tahanan mo. Hawak niya ang maliit na maleta at isang kahong puno ng mga pasalubong, mga tsokolate, pabango, at ilang gamit na hiningi pa mismo ng kanyang ina sa mga video call nila dati. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naiisip kung gaano kasaya ang mga ito kapag makita siya. Paglapit niya sa kanto ng kanilang bahay, bahagyang bumagal ang kanyang hakbang. Teka, bakit ganito pa rin ang itsura ng bahay? Humigpit ang hawak ni Divine sa kanyang mga gamit. Madami na siyang naipadalang pera para sa pagpapagawa ng bahay at laging ipinagmamalaki ng kanyang ina na nagawa na nila ito at may second floor pa. Ngunit sa nakikita niya ngayon, ganun pa rin ang itsura. Mas luma pa at walang second floor. Anong nangyari? Sa bawat hakbang papalapit, napansin ni Divine na tahimik ang paligid. Walang tao sa labas. Sarado ang gate. Ang tanging maririnig ay tunog ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin. Gustong tawagin ni Divine ang kanyang pamilya upang salubungin siya ng mga ito. Ngunit may kung ano sa kanyang instinct na nag-udyok na manahimik at pumasok sa loob nang hindi nalalaman ng kahit na sino. Maingat niyang itinabi ang kanyang maleta. Sa kadahan-dahang pinihit ang pinto na bahagyang nakaawang. Tahimik siyang pumasok habang pinipigilan ang sarili na maging emosyonal dahil sa lahat ng nakikita niya. Anong nangyari sa mga perang ipinadala ko sa kanila? Ang lahat ng perang ipinadala ni Divine para mapaganda ang bahay na uuwian niya. Hindi napunta sa tamang lugar. Dahil maging sa loob ng bahay, lumang-luma ang mga kagamitan. Ngunit pagdating niya sa harap ng pinto ng kanilang kwarto ng kanyang asawa, nakarinig si Divine ng halakhakan. Napahinto siya. Sino kasama ni Brandon sa loob? Lumapit siya sa pinto. Dahan-dahan at halos hindi humihinga. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang halakhakan. Hanggang sa narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang kulit mo talaga, Brandon. Isusumbong kita kay Mama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Divine. Hindi siya makagalaw. Boses iyon ni Maricar, ng kanyang kapatid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahan niyang pinihit ang doorknob. Dahan-dahan, ngunit sa pagbukas ng pinto, tila bumagsak ang mundo nito. Doon, sa mismong kama nilang mag-asawa, nakita niya si Brandon na walang saplot pang itaas
at yakap-yakap si Maricar. Pareho silang nagulat at ilang segundong walang kumibo. Divine, Nanginginig na sabi ni Brandon habang mabilis na tumayo at nagtakip ng kumot. akala namin... Akala nyo, hindi ako uuwi? Ito ba ang kababuyang ginagawa nyo habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa? Walang nagtangkang sumagot. Durog na durog ang puso ni Divine, ngunit walang luha ang gustong tumulo. Pakiramdam ni Divine, manhid na siya sa mga pagkakataong iyon. Divine, sandali lang. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Pagmamakaawa ni Brandon at magtatangka pa sanang lumapit. Huwag mo akong lalapitan, Brandon. Ni hindi ko na alam kung anong klaseng tao ka o kung tao ka pa ba. Divine, pakinggan mo muna ako. Hindi mo alam ang nangyari. Hindi ko alam. 6 na taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa. Pinapadalhan ko kayo buwan-buwan. Umaasang pag-uwi ko ay may maayos na bahay na mabubuo natin. Pero anong nadatnan ko? Wala nang ang pagbabago sa bahay. Makikita ko pa kayong nagsisiping ng kapatid ko. Si Maricar ay humihikbi na lamang at halos hindi makatingin sa kanyang ate. Ate, sorry. Hindi ko ginusto na maawi sa ganito. Maniwala ka. Sinubukan kong iwasan pero... Pero ano? Hindi mo kinaya? Hindi mo napigilan? Magandang dahilan ba yan? Sa kama namin, Maricar? Sa bahay na ipinundar ko? Tuluyang tumulo ang mga luha ni Divine habang isa-isang tinitignan ang mga larawang nakasabit sa dingding. Ang larawan nila Brandon sa kasal, graduation ni Maricar na siya rin ang gumastos, at ang larawan nila bilang isang masayang pamilya. Lahat ng iyon, biglang parang abo na lang sa hangin. Umalis kayong dalawa ngayon din! Divine, hindi na kailangan pang ipaabot sa ganito. Saan naman tutuloy ang ina at kapatid mo kung papaalisin mo kami? Ang kapal talaga ng mukha niyo, no? Pagkatapos niya akong lokohin, pagkatapos niyong magkalat sa bahay na pinagpaguran ko, may gana pa kayong humingi ng simpatya? Kung hindi kayo aalis, ako ang aalis. At ayaw ko na kayong makita pa ulit. Maghihiwalay na tayo, Brandon. At ikaw, Maricar, ang kapal din ng mukha mo, no? Magsama kayong dalawa. Magsama kayong lahat. Hindi na alam ni Divine kung paano siya nakalabas ng bahay. Ang alam lang niya, pagdating sa isang malayong kanto, madilim na nang bumuhos ang ulan at kasabay nito ang lahat ng bigat na matagal nang naipon sa puso niya. Humagulgol siya. Walang pakialam sa mga taong dumaraan. Hawak pa rin ni Divine ang bote ng alak na kanina niya pa iniinom at malapit nang maubos. Bakit sa akin pa nangyari to? Muling naiyak si Divine. 6 na taon niyang pinaghirapan ang lahat at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Nang mapagod, napadpad siya sa isang maliit na parke malapit sa terminal. Umupo siya sa isang madilim na bahagi. Hawak pa rin ang handbag at maleta na basang-basa na. Wala na akong babalikan. Wala na talaga. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nagtagal doon. Pero naramdaman na lang niya ang pamumula ng pisngi at ang pag-ikot ng paningin. At sa gitna ng kanyang kalasingan, isang tinig ang narinig nito. Miss, ayos ka lang ba? Napalingon si Divine. Medyo malabo na ang paningin at ang tanging nakita niya ay isang matangkad na lalaki na may suot na simpleng hoodie at may maamong mukha. Huwag mo na akong pakialaman. Halata namang kailangan mo ng tulong. Halika, may malapit na kainan doon. Magpahinga ka muna. Delikado na sa lugar na to. Hindi kita kilala. Hindi mo rin naman ako kailangan makilala ngayon. Pero kung magpapatuloy ka sa lamig na to, baka magkasakit ka. At isa pa, kanina ka pa tinitignan ng mga lalaki doon. Napansin ko lang. At hindi kaya ng konsensya kong iwanan ka. Baka may mangyaring masama sa'yo dito. Napalingon si Divine sa dakong tinutukoy ng lalaki. Nakita niya roon ang 3 lalaking kapansin-pansin ang mga titig sa kanya na para bang nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. Ano? Naniniwala ka na ba? Tara, sumama ka na muna sa akin.
nang mapanatag naman ang loob ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa'yo rito. Tumingala si Divine na basang-basa ng ulan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinayaan niyang akayin siya ng estranghero. Hindi niya alam na ang gabing yon, ang gabing akala niya ay katapusan ng lahat, ay siyang magiging simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Divine na masakit ang ulo. Parang umiikot ang paligid habang unti-unti niyang idinidilat ang kanyang mga mata. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya nakabawi ng ulirat. Nasaan ako? Nang tuluyan nang bumalik ang malay niya, doon lang niya napansin na hindi niya suot ang damit na suot niya kagabi. Tanging malaking t-shirt na panglalaki lamang ang suot niya. At ang buong paligid ay nagsasabing ang kwarto ay pag-aari ng isang lalaki. Agad siyang napahawak sa kanyang dibdib at napasinghap. Diyos ko, anong nangyari kagabi? Bago pa man siya makaisip ng kung ano-ano, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hawak ang tray na may mainit na sabaw at tinapay. Gising ka na pala. Teka, ikaw yun. Yung estranghero kagabi. Carlo ang pangalan ko. Pasensya na. Hindi nga pala ako nakapagpakilala kagabi. Matangkad, medyo magulo ang buhok, pero halatang maamo ang muka. May halong hiya at pagkalito sa mga mata ni Divine habang pinagmamasdan si Carlo. Nasaan ako? Nandito ka sa apartment ko. Naalala mo bang nilapitan kita kagabi at niyayang kumain? Kung hindi kita dinala rito, baka kung saan ka nalang pulutin ng mga kamag-anak mo ngayon. Apartment mo? Bakit mo ako dinala rito? At bakit ganito ang suot ko? Relax. Wala akong ginawang masama. Nilagnat ka kagabi. Nabasa ng ulan ang damit mo at nawalan ka ng malay. Huwag kang mag-alala. Ang katulong ko ang nagbihis sa'yo. Natahimik si Divine at nakaramdam ng hiya. Salamat. Mukhang masyadong marami ang inainom ko kagabi. Napakalakas mo ngang uminom. Bahagyang natawa si Carlo, saka inilapag ang mga pagkain. Wala kang tigil sa pagsasalita tungkol sa mga taong nanloko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Divine. Anong mga nasabi ko? Marami. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko ikukwento yun sa kahit na kanino. Ngumiti si Carlo at sa unang pagkakataon, napansin ni Divine ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o hiya, pero parang biglang lumambot ang dibdib nito. Pasensya na kung naging abala pa ako sa'yo. Susuklian ko ang pagtulong mo sa akin kahit na papano. Hindi mo kailangang suklian ang tulong na ginawa ko. Pagkatapos mong kumain, pwede kitang ihatid sa inyo. Yun ay kung gusto mong umuwi sa inyo. Napabuntong hininga si Divine, sariwa pa rin sa kanyang pakiramdam ang lahat. Hindi ko natahanan ng lugar na yon. Hahanap na lang ako ng ibang matitirhan. Pero hindi mo na ako kailangang ihatid. Ayaw ko nang makaabala pa sa'yo. Napangiti si Carlo. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas, biglang may kumatok sa pinto ng apartment. Sunod-sunod ang katok at tila nagmamadali. Carlo! Iho! Andito kami ni Tia Cecil mo. Nagdala kami ng mga prutas. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Agad siyang napalingon kay Divine. Patay. Bakit? Mga tiya ko yan. Kapag nalaman nilang may babae rito, tapos ganito pa hitsura mo, makaisipin nilang girlfriend kita. Aha? Hindi naman 'di ba? Pwede mo namang sabihing hindi, 'di ba? Agad na nagpanik si Carlo. Inilibot niya ang kanyang tingin at nakita ang malaking cabinet niya. Dito ka na muna sa loob, Divine. Mas mabuti nang hindi ka nila makita para wala nang gulo. Ngunit bago pa man makatayo si Divine, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang matandang babae na parehong maayos ang bihis. Ay, Diyos ko! Hindi mo naman sinabing mabisita ka, iho! Singhal ng kanyang tiya Carmela, habang nakaawang naman ang bibig ng kanyang tiya Cecil at nakatitig lamang kay Divine.
Tita Cecil, Tita Carmela, mali po kayo ng iniisip. Sinubukang magpaliwanag ni Carlo, ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga matatanda. Ano ka ba? Hindi mo na kailangang mahiya sa amin, Carlo. Dapat lang na may nobya ka na sa edad mong yan. Dapat nga may asawa ka na. Mabilis na kumapit sa braso ni Divine sina Cecil at Carmela. May malawak silang ngiti sa labi. Ako si Cecil at ito si Carmela. Kung hindi pa kami nababanggit nitong pamangkin namin sa'yo, kami ang tita niya. Huwag kang mahiya, iha. Sa wakas, nagkaroon din ng nobya itong pamangkin namin. Ilang taon na namin pinipilit yan, pero ayaw kahit blind date man lang. Pero hindi po ako girlfriend ni Carlo. Natigilan ang dalawang matanda at nagkatinginan sa isa't isa bago bumaling kay Carlo. Tita, hindi pa po sana namin sasabihin. Gusto sana naming surprise lang. Muling nanlambot ang mukha ng magkapatid. Huwag ka mahiya sa amin, iha. Welcome na welcome ka naman sa pamilya namin. Nanlaki ang mga mata ni Divine. Hindi niya alam kung bakit sinabi ni Carlo yon. Ngunit wala siyang nagawa kundi sakyan ang kwentong ginawa ng binata. Sige, mauna na kami sa kusina. Maghahanda kami ng almusal para sabay-sabay na lang tayong kumain. Mukhang hindi pa naman kayo kumakain. Saad ni Cecil, sabay lingon sa pagkaing halos lumamig na. Nang makalabas ang magkapatid, agad na lumapit si Divine kay Carlo. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinabing girlfriend mo ako? Pasensya na, Divine. Pero alam kong magagalit sila sa akin kapag nalaman nilang nag-uwi ako ng babae dito na hindi ko naman nobya. Paniguradong hindi sila makikinig sa kahit na anong paliwanag ko. At gusto ko munang magpahinga mula sa mga blind date na lagi nilang siniset up para sa akin. Natahimik si Divine. Napaisip siya ng malalim. Divine, pwede ba akong humingi ng pabor? Pwede bang magkunwari ka muna sa ngayon hanggang sa maipaliwanag ko kay Latita ang nangyari? Ganito na lang. Dito ka na muna habang naghahanap pa ako ng tunay na nobya ang ipapakilala sa kanila. Tunay na nobya? Paano mo gagawin yun? Makikipag-blind date pa rin ako ng palihim. At kung may matipuhan na ako, ipapakilala ko siya sa kanila at sasabihin ko ang totoo tungkol sa atin. Nang sa ganun, mababawasan ang galit nila. Habang wala pa akong nakikilala, dito ka na muna tumira. Nang sa ganun may matirhan ka habang naghahanap ng trabaho. Napaisip ng malalim si Divine. Kasal pa rin siya at hindi magandang ideya ang tumira sa isang bubong kasama ang isang binatang lalaki. Ngunit maganda rin ang offer ni Carlo. Higit pa sa lahat, kailangan niya rin talaga ng bahay na matutuluyan. Sige, pumapayag na ako. Maraming salamat, Divine. Napahawak si Carlo sa kamay ni Divine. Nagulat siya, ngunit hindi naman umalma nang lumabas na ang binata, hawak ang kanyang palapulsuhan. Habang papunta sila sa kusina, ramdam ni Divine ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil sa hiya, sa gutom, o sa kabaitan ng estrangherong ito. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang matinding sakit na pinagdaanan niya, pakiramdam niya ay ligtas siya. At sa likod ng kanilang maliit na kasunduan, isang kwento ang unti-unting sisibol. Ang kwento ng dalawang taong parehong sugatan, pero natutong muling magmahal. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang tumira si Divine sa bahay ni na Carlo, bagaman noong una ay mailap pa siya at laging tahimik sa isang sulok, unti-unti niyang nasasanay ang sarili sa presensya ng binata. Sa bawat umagang sabay silang nag-aalmusal, sa bawat tawanan kasama sina Tita Cecil at Tita Carmela, pakiramdam ni Divine ay may kaunting liwanag nang bumabalik sa mundo nito. Ngayong araw, nasa grocery sila. Tulak-tulak ni Carlo ang shopping cart, habang si Divine naman ay nasa gilid, abala sa pagpili ng mga sangkap para sa ulam. Pasensya ka na, Divine. Napilit ka patuloy nila, tita, na sumama sa akin. Sabi ko, kaya ko naman mag-grocery mag-isa. Natawa si Divine at marahang umiling. Ayos lang, wala rin naman akong gagawin ngayong araw.
Maganda na rin yung makalabas minsan. Hindi pwedeng puro bahay lang. Iba ka rin ah. Ang dami mong sinasabi pero kanina. Ayaw mo pa talagang sumama. Para kang batang pinilit ng nanay. Sabay na natawa ang dalawa. Napailing si Divine sa kumuha ng iilang prutas. Biglaan naman kasi. Pero ngayong nandito na ako, mukhang magandang ideya naman palang sumama. Sandali silang natahimik habang naglalakad. Ang gulong ng cart ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Divine. Nasa na nga palang mga magulang mo? Bahagyang bumagal ang hakbang ni Carlo, ngunit marahan na ngumiti ang binata. Matagal na silang wala. Bata pa lang ako nang mamatay si mama. Tapos si papa naman, namatay din. 5 years later pagkatapos ni mama. Simula noon, sina Tita Carmela at Cecil na ang nagpalaki sa akin. Parang mga nanay ko na sila. Siguro kaya ka ganun kanila kamahal. Ang swerte mo pa rin sa kanila. Napangiti si Carlo, ngunit may bahagyang lungkot sa mga mata. Oo nga eh. Kung wala sila, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. At baka kung saan na lang ako pulutin. Habang naglalakad pa sila papunta sa cashier, hindi maiwasang mapansin ni Divine kung gaano kabuting tao si Carlo. Tahimik, maalaga, at may galang. Hindi katulad ng dati niyang asawa na palaging galit at madamot. Mabuti kang tao, Carlo. Talaga? Salamat, Divine. Parang kailan lang noong nakita kita sa park na basang-basa ng ulan. Kitang-kita ko sa mga mata mo noon na wala kang tiwala sa akin. Malamang Carlo, sino naman ang agad na magtitiwala sa isang estranghero? Ako. Nagtiwala ako sa'yo at inuwi kita kahit pwede akong mapahamak sa ginawa ko. Napangiti si Divine. Ngunit naputol ang lahat ng kanyang iniisip nang makarating sila sa intersection sa tapat ng grocery. Tumigil bigla si Carlo. Hawak pa rin ang pushcart. Napalingon si Divine at nakita niya kung saan nakatingin ang lalaki. Sa kabilang tawiran, may isang babae. Maganda, may suot na beige na dress at maayos ang pagkakalugay ng buhok. Sa unang tingin pa lang, halatang may koneksyon ang babae kay Carlo. May kakaibang lamig sa pagitan ng hangin ng sandaling iyon. Si Carlo ay tila nanigas, habang si Divine ay napatingin din sa direksyon ng babae habang sinusubukang basahin ang ekspresyon ng kasama niya. Ngumiti ang babae nang makita sila. Dahan-dahan itong lumapit. Carlo? Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Napakurap si Carlo bago tumango. Hi, Leia. Ang tagal na nating hindi nakita. Wika ni Leia na nakangiti, ngunit may halong pag-aalangan. Kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kailan ka bumalik dito sa Pilipinas? Okay lang ako, Carl. Kababalik ko lang last month. Finally, stable na ang buhay ko and may gusto akong ipakilala. Ilang sandali pa, biglang dumating ang isang lalaking mukhang kagagaling lamang sa parking lot. Si Darren, fiancé ko. Parang saglit na huminto ang mundo ni Carlo. Ngunit mabilis din niyang pinilit na ngumiti bago iabot ang kanyang kamay kay Darren. Nice to meet you. Nice to meet you too, bro. Leia told me a lot about you. Talaga? Good things, I hope. Natawa silang tatlo, habang si Divine ay tahimik lamang na inoobserbahan ang bawat emosyon sa mukha nilang lahat. Of course, hindi naman pwedeng masama. Saad ni Leia, saka napakapit sa braso ni Darren. Pagkatapos, ay lumingon ito kay Divine, na noon ay tahimik lang sa tabi ni Carlo. Girlfriend mo? Oo, girlfriend ko, si Divine. Napalingon si Divine. Nanlaki ang mga mata. Ngunit nang makita niya ang matalim, ngunit kalmadong tingin ni Leia, napilitan siyang ngumiti at bahagyang tumango. Wow! I'm happy for you, Carlo. Nice to meet you. Divine? Mukhang masaya ka na rin ngayon, Carlo. Thank you. Tanging sagot ni Carlo.
Nagpaalam na si Leia at Darren. Sabay ngumiti muli kay Carlo. Hope we see each other again more often. Mauna na kami, Carlo and Divine. Ingat kayo. Naiwan silang dalawa ni Divine sa gilid ng daan at tila nanahimik ang paligid. Ang mga sasakyan ay dumaraan. Ngunit ang atensyon ni Divine ay nasa mukha ni Carlo. Tahimik itong nakatitig sa papalayong likod ni Leia hanggang sa tuluyang nawala ito sa paningin. Ang mga mata ng binata ay may halong pagnanais, sakit at pagtanggap. Okay ka lang ba? Oo. Tara, madami pa tayong dadaanan. Hindi nagsalita si Divine. Tinignan lang niya ang mukha ni Carlo. Ang bahagyang pilit ng ngiti at ang lungkot na hindi kayang itago. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalalim ang sugat na dinala ng pag-ibig. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa lalaking ito na ngayon unti-unti na ring nagiging malapit sa kanya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Wala ni isang salita ang nanggaling mula kay Carlo. Nakatitig lang siya sa kalsadang tinatahak ng kotse, habang si Divine ay pasimpleng sumusulya paminsan-minsan. Ang ngiti na kanina'y dala nila mula sa grocery ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Pagdating nila sa bahay, agad na bumaba si Divine upang buksan ang pinto. Si Carlo naman ay dahan-dahan lang na sumunod. Halatang mabigat pa rin ang iniisip. Pagpasok nila, sinalubong sila ng katahimikan ng gabi. Tanging tunog ng orasan, mahinang ugong ng refrigerator ang naririnig. Magpahinga ka na, Carlo. Ako nang bahalang mag-ayos ng mga pinamili natin. Mukhang pagod ka. Tumangulang ang binata, ngunit hindi nagsalita. Umupo siya sa sofa. Nakasandal at nakatitig sa sahig na tila may hinahanap. Napabuntong hininga si Divine at walang sabi-sabing lumakad papunta sa kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 malamig na lata ng beer. Tahimik niyang inabot ang isa kay Carlo. Beer? Takang tanong ni Carlo. Tumango si Divine at tipid na ngumiti. Wala naman akong sinabing magpakalasing ka. Isang can lang, para gumaan ang loob mo. Kanina ka pa mukhang hindi okay. Saglit siyang tinignan ni Carlo, bago kinuha ang beer ng may marahang ngiti. Salamat. Tahimik silang uminom. Ilang segundo pa ang dumaan at tanging tunog lang ng lata na binubuksan ang narinig. Si Divine ang unang nagsalita. Hindi ka pa rin nagsasalita mula kanina. Gusto mo bang magkwento? Hindi ko alam kung dapat ba. Marami ka ring pinagdadaanan na alam kong mas mahirap pa kaysa sa pinagdadaanan ko. Wala namang mawawala kung subukan mo. Saka, hindi naman tayo nagtitimbangan ng masakit na pinagdadaanan dito. Subukan mong magkwento sa akin. Baka sakaling gumaan ang loob mo. Sandaling natahimik si Carlo bago siya ngumiti ng mapait. Si Leia. Matagal na kaming magkarelasyon. 6 years. Akala ko, siya na talaga. Naramdaman mo rin ba yung ganong pakiramdam? Yung alam mong, siya na talaga ang gusto mong makasama sa panghabang buhay. Oo naman. Alam na alam ko ang pakiramdam na yan. Napatango si Carlo sa kamalungkot ng ngumiti. Nagplano na akong mag-propose noon. Pinaghirapan ko lahat. Yung singsing, yung gabi, pati yung sorpresa. Pero nang lumuhod ako sa harap niya at pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, sabi niya, hindi pa raw siya handa. Sabi niya, gusto pa niyang mag-focus sa sarili niya, na kailangan pa raw niyang hanapin kung sino siya at kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Anong ginawa mo noon? Hindi ko alam. Nabulag ako ng pride. Akala ko, ayaw na niya sa akin. Akala ko, hindi niya ako mahal. Kaya nagkaroon ng pagkakalabuan ang relasyon namin. Sobrang naapektuhan ako sa pagtanggi niya sa proposal ko. Sobrang immature ako noon. At hanggang ngayon, dala mo pa rin yung sakit? Tumango si Carlo at marahang nilaro ang lata ng beer sa kanyang kamay. Siguro nga, hindi ko rin namalayan hanggang sa pagkikita namin kanina. Kanina,
Nung nakita ko siya kasama ng fiancé niya, parang bigla akong tinamaan. Hindi dahil gusto ko pa siya, pero dahil napaisip ako ng biglaan. Ang daming tanong ang pumasok sa isipan ko. Paano kung hindi ako umalis noon? Paano kung hinintay ko lang siya kaunti? Ako kaya yung kasama niya ngayon? Tumahimik ang paligid. Tanging mahinang tunog ng orasan ang bumabalot sa pagitan nilang dalawa. Napahinga ng malalim si Divine, saka napatitig din sa tila walang hanggan na kalangitang puno ng mga bituin. Tingin mo ba, nasayang yung mga taon na yon? Para sa akin, hindi. Minahal ko si Leia. Minahal niya ako. Naging masaya kami. Pero may hangganan nga talaga siguro ang lahat. Yan ba ang dahilan kung bakit hindi ka nagkakaroon ng nobya? Bahagyang natawa si Carlo at tumango. Oo, yun ngang dahilan. May takot pa rin ako na magmahal ulit. Alam mo, hindi mo dapat pagsisihan kung saan ka dinala ng mga desisyon mo, Carlo. Baka kasi, kung hindi mo siya binitawan noon, hindi ka rin magiging ganito ngayon. Ganito? Mas matino, mas marunong umintindi, mas marunong magmahal sa tamang paraan. Minsan, kailangan mo na nating masaktan ng sobra para maintindihan kung anong klase ng tao ang gusto nating maging sa susunod na pagkakataon. Natahimik si Carlo. Nakatingin lang siya kay Divine at tila iniisip ang bawat salitang sinasabi nito. Sa totoo lang, lahat tayo may mga what if. Pero hindi natin dapat kalimutan yung mga what is. Ngayon, nandito ka, buhay ka, may maayos kang buhay. May mga tao pa rin na nagmamahal sa'yo. At kahit hindi mo pa alam kung saan ka patungo, may pagkakataon ka pa rin namang magsimula ulit kahit ilang beses kang madapa. Matagal na tinitigan ni Carlo ang babae sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay simple, ngunit puno ng tapang. Ang boses nitong may halong lambing, ngunit matatag. At sa hindi niya maintindihang dahilan, pakiramdam niya ay gumaan na ang bigat na kaninay bumalot sa kanya. Salamat, Divine. Hindi ko alam kung bakit, pero gumaan ang loob ko sa pag-uusap na to. Ngumiti si Divine at bahagyang tumango. Baka kasi pareho tayong basag, Carlo, at minsan, ang mga basag na bagay lang ang tunay na makakaintindi sa pinagdaanan ng isa't isa. Pareho silang natawa, at sa unang pagkakataon mula nang makita si Leia, nakita ni Divine ang isang tunay na ngiti mula kay Carlo. Hindi pilit, hindi na puno ng lungkot. Sa halip ay puno ng pag-asa. Habang patuloy silang nag-uusap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, parehong hindi nila namalayang unti-unting naglalaho ang mga aninong bumabalot sa kanila. At sa gabing yon, habang unti-unting nauubos ang malamig na beer, may isang bagay na mas matamis ang nagsisimulang mabuo. Isang tahimik na koneksyon na hindi nila kailangan pang sabihin. Maliwanag ang araw ng sumunod na araw. Ang lamig ng hangin ay tila nagaanyaya ng bagong simula. Nasa labas si Divine at Carlo. Naglalakad sa parke matapos mamili ng mga bulaklak na itatanim ng kanilang tita Carmela. Magaan ang usapan nila. May halakhakan, may mga biruan. Para bang unti-unting nagiging magaan ang lahat sa pagitan nila. Alam mo, hindi ako kumakain ng gulay noon. Kapag nagluluto sila tita ng ulam na gulay, tumatakbo ako paalis ng bahay kasi pinapalo ako kapag hindi ko makain. Natawa si Divine at napailing. Grabe, may mga panahon din pala na naging rebellious ang isang katulad mo. Akala ko talaga napakabait mo mula pagkabata. Patuloy lamang sila sa pag-uusap nang bigla lamang may humarang sa kanilang harapan. Divine! Napatigil si Divine at parang biglang tumigil din ang oras. Mabilis niyang nakita si Brandon, ang kanyang asawa na ilang metro lamang ang layo sa kanila at nag-aapoy sa galit ang mga mata. Brandon? Lumapit ito.
Halos naglalakbay ang galit sa bawat hakbang. Ano to, Divine? Sigaw niya. Ito ba ang ginagawa mo sa perang pinaghirapan mo sa abroad? Nakipaglandian sa iba? Anong? Ang kapal ng mukha mo para magsalita ng ganyan? Ang bastos mo naman, Brandon! Agad namang pumagit na si Carlo sa kanila. Baka sa mukha nito ang pagpipigil ng galit. Ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan ng ganyan si Divine. Ngayong ikaw itong baboy na nagloko sa asawa mo. Hindi nagpatinag si Brandon. Agad niyang binigwasan si Carlo at dala ng gulat na tamaan ng binata sa muka. Ngunit hindi nagpatalo si Carlo. Nakaganti siya at diretsong nasuntok si Brandon sa muka dahilan upang matumba ito. Carlo! Carlo! Tama na yan! Tara na! Sandali lang, Divine. Tuturuan ko muna ng leksyon itong hayop na to. Tama na! Tara na! Natigil naman si Carlo dahil sa mabilis na hinila ni Divine si Carlo paalis. Pagkabalik nila sa apartment, agad na inasikaso ni Divine ang sugat sa gilid ng labi ni Carlo. Bakit mo naman ipinahamak ang sarili mo? Tingnan mo, nasaktan ka pa. Hindi naman ako papayag na pagsalitaan ka ng masama. Ang kapal kasi ng mukha ng asawa mo. Matapos marinig yon, hindi napigilan ni Divine ang matawa. Nararamdaman kong may kakaibang kapayapaan kapag kasama kita. Para bang kahit magulo lahat, ayos lang, basta andyan ka. Bahagyang natigilan si Carlo at dahan-dahang ngumiti. Mabuti naman kung ganun. Ligtas ka palagi. Basta ako ang kasama mo. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Divine sa kanatawa na lamang habang patuloy na nililinisan ang sugat ni Carlo. Gayunpaman, hindi maalis sa kanyang labi ang isang matamis na ngiti. Saka, hindi mo kailangan mag-alala sa akin, Divine. Ito lang ang natamo kong sugat kumpara sa lalaking yun. Aminin mo, natuwa ka, di ba? Napaisip naman si Divine. Naalala niya ang sandaling sayang naramdaman niya nang makita si Brandon na natumba kanina. Ayaw niya sanang aminin yon. Ngunit dahil sa sabik na mga titig ni Carlo, natawa na lamang siya. Oo, medyo natuwa ako. O, di ba? Naku, tumigil ka na at huwag ka masyadong malikot. At sa gabing iyon, sa pagitan ng sakit at paghilom, may umuusbong na pagbabago. Isang damdaming dahan-dahang nagiging totoo. At sa bawat tibok ng puso, unti-unting nabubura ang mga sugat ng kahapon. Pinapalitan ng isang bagay na mas matatag. Pag-asa. Ilang araw pa ang nagdaan na siyang lumipas din sa ilang linggong pagsasama nila Divine at Carlo sa iisang bubong. Ngunit habang tumatagal, habang mas nakikilala nila ang isa't isa, unti-unti ring napagtatanto ni Divine ang kakaibang nararamdaman niya sa kanyang puso. Divine! May sasabihin ako sa'yo. Agad na napalingon si Divine kay Carlo. Nakararating lamang at tila excited na excited pa. Kagagaling lamang nito sa isang blind date. Ano yun? Bakit parang ang saya-saya mo? Kanina lang parang wala ka pang gana. Hindi ka pa nga sana aalis kung hindi kita napilit. I met a good woman. Tingin ko, marami kaming pagkakatulad. Natigilan si Divine nang marinig yon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila may kung anong kirot na dulot sa kanya ang narinig na iyon. Sa unay pinilit niyang ngumiti. Pilit na itinatago ang biglang paninikip ng dibdib na hindi niya maipaliwanag. Talaga? Kamusta? Maganda ba siya? Tumawa si Carlo na parang batang tuwang-tuwa. Tumango ang binata at lumapit kay Divine. Maganda, oo. Pero higit doon, mabait siya. Simple lang, hindi maarte, at ang gaan kausap. Alam mo yung tipong parang matagal mo nang kilala, kahit isang beses pa lang kayong nagkita? Ngumiti si Divine, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang galing naman. Mukhang nag-enjoy ka talaga. Oo Actually, nagulat nga ako sa sarili ko.
Matagal na rin kasi akong hindi nag-date mula nung hiwalay kami ni Leia. Napayuko si Divine. Sa tuwing binabanggit ni Carlo si Leia, nararamdaman niyang tila may maliit na sugat na muling bumubukas sa kanyang dibdib. Pinilit niyang itago ang pagkailang at saka umupo sa sofa, habang kunwari abala sa pagtiklop ng mga damit. Baka siya na nga yung makakatulong sa'yo na makalimot. Hindi naman ganun ang tingin ko sa kanya. Ayaw kong ituring na panakip-butas ang kahit sino man. Pero kung saan man ako dadalhin ng tadhana, kung nakatakdaman ako magmahal muli, tatanggapin ko ang kapalaran na yon. Bahagyang napatingin si Divine kay Carlo at sa ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandali lang yon, ngunit tila huminto ang oras. Mabilis ding umiwas ng tingin si Divine at tumikhim. Baka gutom ka na? Magluluto ako ng hapunan? Tumango si Carlo, ngunit hindi na nagsalita. Habang naglalakad si Divine papunta sa kusina, pilit niyang pinatatag ang sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako naapektuhan ng ganito? Bulong ni Divine sa kanyang sarili. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Si Carlo ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, habang si Divine naman ay nagwawalis sa labas. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Divine, Ano yon? bibisita nga pala si Vivian dito mamaya. Vivian? Sinong Vivian? Natigilan si Divine at napaisip. Ngunit napatango rin nang mapagtanto kung sino yon. Yung babaeng nakilala mo kagabi? Oo, hindi ko pala nasabi sa'yo ang pangalan niya. Pasensya na. Tipid na ngumiti lamang si Divine at nagpatuloy sa pagwawalis. Maya-maya pa, natigilan siya at muling napalingon sa binata. Gusto mo bang umalis muna ako para may privacy kayo? Baka hindi siya maging komportable kapag nakita niya ako. Alam niya ang tungkol sa atin. Saglit lang naman kami. Ipapakita ko lang sa kanyang mga collection ko ng paintings at aalis din kami para kumain sa labas. May date pala kayo sa labas? Saan ang punta nyo? Napatikom ng bibig si Divine. Hindi niya maiwasang mapatanong dahil sa kuryosidad na gumugulo sa isipan niya. Museum date. Hilig niya rin ang history. Hindi ko talaga inasahang may makikilala ako na maraming pagkakatulad sa akin. Ganun ba? Mukhang malalim na ang pinagsamahan nyo. Hindi pa naman, but I'm trying to get to know her. Mukhang mabuting tao naman siya. Buong araw ba kayong mawawala? Probably. Mamayang gabi manonood kami ng musical show. Inimbitahan niya ako dahil nakasecure raw siya ng 2 tickets. Okay. Ingat kayo. Ngumiti lamang si Carlo at hindi maipaliwanag ni Divine kung bakit mas lalo siyang nawala sa mood dahil sa usapang iyon. At kahit na hindi naman kinakailangan, umalis pa rin si Divine upang mapag-isa at mamasyal muna. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit ni Divine ang maliit na supot ng prutas na binili niya malapit sa tindahan. Pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang naglalakad nang magkahawak ang kamay. Ang saya nila. Napahinga ng malalim si Divine. Kahit papaano, ipinagpapasalamat niyang hindi sila nagkaanak ng kanyang dating asawa. Dahil kung tutuusin, isang inosenteng bata ang masasaktan at maiipit sa lahat ng gulong nangyari dahil sa kababuyan ng kanyang ama at tiya. Mabuti na lang talaga. Nagpatuloy sa paglalakad si Divine. Pangiti-ngiti pa siya habang nakatitig sa mga cute na aso sa parke. Nang bigla na lamang siyang nagulat sa malakas na busina ng motor na papalapit sa kanya. Miss, tabi! Nang mapalingon si Divine, huli na. Tumama ang motorsiklo sa gilid niya at bumagsak siya sa sementadong kalsada. Naramdaman niya ang biglang pagdilim ng paningin at ang tunog ng mga taong nagkakagulo sa paligid. Miss! Tumawag kayo ng ambulansya!
Sigaw ng isang boses bago tuluyang nagdilim ang lahat sa paningin ni Divine. Pagmulat ni Divine ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang amoy ng alkohol at ang malamig na simoy ng aircon. Nasa loob siya ng isang kwarto sa ospital at unti-unti niyang naramdaman ang sakit ng bahagyang gasgas sa kanyang braso at binti. Gising na po pala kayo, ma'am. Kalmadong saad ng isang nurse. Huwag ka munang gagalaw, ma'am. Minor injuries lang po, pero kailangan mo pa rin magpahinga. Nasaan ako? Sinong nagdala sa akin dito? Sa St. Lucas po. Dinala po kayo rito ng lalaking aksidenteng nakahagip sa inyo. Binayaran niya na rin po lahat ng hospital fees. Diyos ko, buti na lang at buhay pa ako. Hopefully po, hindi naman po ganun kalala ang natamang pinsalan ng katawan niyo, ma'am. Napalingon si Divine sa paligid at hindi maiwasang mapansin ang magarabong itsura ng kwarto. Nagasgasan lang naman ako sa binti at braso. Mukhang private room ito ah. Nasaan na yung tao? Umalis na po siya, ma'am. Sabi niya po kasi pupunta na dito yung boyfriend niyo. Napaawang ang bibig ni Divine. Boyfriend? Sino ang tinutukoy nila maliban kay Carlo na nasa isang date ngayon? Ngunit bago pa makasagot si Divine, bumukas ang pinto. Divine! Biglang dumating si Carlo na pawis at halatang tumakbo mula sa kung saan man. Nakapolo pa ito, nakaayos at baka sa mukha niya ang takot at pag-aalala. Agad siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Divine na para bang ayaw niya na itong bitawan. Anong nangyari? Bakit ka lumabas ng mag-isa? Hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta. Sobrang nag-alala ko sa'yo. Napatingin si Divine sa binata at nagugulat sa tono ng boses nito. Hindi pa niya kailanman nakitang ganito si Carlo. Galit ang binata, pero nangingibabaw ang pagkabahala sa mukha nito. Carlo, kalma ka lang. Maayos na ako. Aksidente lang ang nangyari. Buhay pa naman ako. Hindi lang yan basta aksidente, Divine. Paano kung may mas grabe pang nangyari? Alam mo bang, halos mabaliw ako nung malaman kong nasa ospital ka? Natahimik si Divine. Hindi alam kung ano ang isasagot. Pinagtitinginan na rin sila ng ilang nurse na nasa loob ng kanyang kwarto. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, ramdam niya ang galit ni Carlo. Ngunit hindi lamang ang galit nito, pati na rin ang labis na pag-aalala, nakalakip ng busangot na mukha ng binata. Napangiti na lamang si Divine. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang magpalipas ng oras. Magpalipas ng oras? Sa gitna ng kalsada? Mag-double ingat ka na sa susunod, Divine. Wait, sandali lang, Carlo. Napaangat si Divine ng tingin nang biglang may maalala. Kumunot ang noo niya at napalingon kay Carlo. Hindi ba dapat kasama mo ngayon si Vivian? Nasaan na siya? Sandaling natigilan si Carlo at bago pa niya mapigilan ang sarili, nasabi niya na ang mga salitang hindi na niya mababawi pa. Hinahanap mo pa talaga si Vivian sa sitwasyon mong yan? Mas importante ka, Divine. Agad na natahimik ang buong kwarto. Napatingin sa kanila ang dalawang nurse na naroon na parehong napangiti at marahang lumabas upang iwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan. Napanganga si Carlo nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Napaiwas siya ng tingin at para bang gustong magpalamon na lamang sa lupa. Samantalang si Divine nakatitig lang sa kanya. Halatang hindi alam kung ano ang mararamdaman. Ang ibig kong sabihin, syempre, mas importante ka kasi kaibigan kita. Oo, kaibigan. Bahagyang natawa si Divine at napailing. Talaga? Oo, kaibigan. Kasi, syempre, kasama kita sa bahay. So, natural lang na mag-aalala ako kapag napahamak ka. Napatakip ng bibig si Divine habang nagpipigil ng tawa. Kita sa mukha ni Carlo ang pamumula at pagkailang. Bakit parang namumula ka, Carlo? May gusto ka bang sabihin? Hindi.
Hindi ako namumula. Mainit lang dito. Ewan ko ba kung bakit ang init dito sa kwarto mo. Kakausapin ko muna yung doktor. Sandali lang ha. At bago pa makapagsalita si Divine, mabilis na lumabas si Carlo sa kwarto at halos matapilok pa sa pagmamadali. Naiwan si Divine sa kama, nakatingin sa pintuang nilabasan ng binata. Hindi niya napigilang mapangiti, habang hinahaplos ang kamay na kanina lang ay mahigpit na hinawakan ni Carlo. Mas importante pala ako At sa labas ng kwarto, si Carlo naman ay nakasandal sa dingding. Marahang tinatapik ang dibdib. Ano bang pinagsasabi ko? Bulong niya. Ngunit kahit pilit niyang itanggi, hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Tahimik ang biyahe pa uwi matapos ang nangyaring aksidente. Si Carlo ang nagmaneho at sa buong daan, tanging tunog ng makina at may hinang patak ng ulan sa windshield ang maririnig. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Divine sa passenger seat na nakatingin sa bintana. Halatang pagod pa rin, ngunit kalmado. Pagdating nila sa apartment, mabilis na inalalayan ni Carlo si Divine papasok. Dahan-dahan lang. Baka sumakit ulit yung paa mo. Okay lang ako, Carlo. Hindi naman ganun kalala ang aksidente. Sigurado ka? Oo naman. Hindi mo na kailangang alalahanin pa ako. Ang dami mo na ring iniisip. Hindi na nagsalita si Carlo. Tumango lang ito at umupo sa sofa habang pinagmamasdan si Divine na maingat na nag-aayos ng mga gamit. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Divine. Carlo? Ano yun? May gusto sana akong sabihin. Napatingin si Carlo, bahagyang nag-aalala. Ano yun? Nakahanap na ako ng bagong uupahan. Isang maliit na bahay lang, pero maayos naman. Lilipat na ako sa loob ng 2 linggo. Halos hindi agad nakasagot si Carlo. Kitang-kita sa mukha ng binata ang gulat. Ano? Bakit? Bakit biglaan? Ayokong maging pabigat sa'yo, Carlo. Matagal na kitang ginugulo dito sa apartment mo. Isa pa, ngayon na may nakilala ka ng mabuting babae. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong makasama siya ng mas madalas. Hindi ko naman kailangang manatili rito kung wala na akong dahilan para abalahin ka. Hindi ba't yun ang kasunduan natin noon? Na kapag may nakilala ka ng babae na pwede mong ipakilala sa mga tita mo, sasabihin na natin ang totoo. Ano bang sinasabi mong wala kang dahilan? Hindi mo ako inabala, Divine. Hindi ko kailanman naramdaman yun. Napakunot ang noo ni Carlo. Baka sa mukha nito na hindi ito nasisiyahan sa kanilang usapan. Carlo, ngayon na may nakilala ka na, si Vivian, baka mas maganda kung kayo na lang. Alam kong magugustuhan siya ng mga tiyahin mo kapag ipinakilala mo siya sa kanila. Sandaling natahimik si Carlo. Nakatitig siya sa sahig. Tila may gustong sabihin, pero pinipigilan. May lungkot, pagnanasa at alinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, napabuntong hininga siya. Walang namamagitan sa amin ni Vivian at hindi ko rin siya ipapakilala kina tita. Ha? Pero hindi ba sabi mo, gusto mo siyang makilala pa? Tumango si Carlo, sakang ngumiti ng mapait. Gusto ko siyang makilala noon, pero pareho naming napagtanto na mas mabuting maging magkaibigan na lang kami. Bakit? Kung mabuti siyang tao at gusto mo siya, bakit hindi mo tinuloy? Bahagyang napangiti si Carlo, pero kita sa mga mata niya ang lalim ng kanyang iniisip bago napatingin kay Divine. Kasi napagtanto kong ibang tao talaga ang gusto ko. Sino? Isang tao na gusto kong kilalanin pa. Kung sino talaga siya. Kung anong nagpapasaya sa kanya. At kung bakit parang ang perpekto ng lahat tuwing kasama ko siya. Hindi agad nakapagsalita si Divine. Sa loob-loob niya, unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ganun ba? Oo, pero wag mo nang itanong kung sino ha.
Kasi hindi ko muna sasabihin ngayon. Natawa si Divine. Ngunit sa loob-loob niya, may munting pag-asa na unti-unting sumibol. Napangiti na lamang siya at hindi maiwasang matawa. Oh, bakit natatawa ka? Biglang tanong ni Carlo habang pilyong nakangiti. Wala. Wag mo na akong alalahanin. Tugon naman ni Divine, saka napailing na lamang. Tahimik silang dalawa sa sumunod na mga minuto. Tanging tiktak ng orsan at mahinang tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Si Carlo ay kunwaring abala sa pag-aayos ng mga bote sa mesa, habang si Divine naman ay tahimik na nakatingin sa kanya at hindi maitago ang unti-unting pag-amo ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam si Divine ng kakaibang kapayapaan. Hindi dahil sa mga salitang narinig, kundi dahil sa tahimik na katayakang may isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. At habang patuloy na umuulan sa labas, tila pareho nilang naramdaman na may bagong simula na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang tahimik, marahan, ngunit totoong koneksyon. Lumipas pa ang mga araw at ang lahat ay tuluyang nagbago sa pagitan nila Carlo. May pag-aalinlangan, may mga katanungan at may mga takot dahil pareho silang minsan nang nasawi sa pag-ibig. Tamang panahon nga ba ito para muling magmahal? Ito ang minsang naitatanong ni Divine sa kanyang sarili. Divine, tikman mo itong ginawa kong cake. Walang alinlangan na inabot ni Carlo sa bibig ni Divine ang cake na kanyang hawak. Nabigla naman si Divine at napatitig kina Cecil at Carmela na may pilyong mga ngiti. Nako, baka kayo ang langgamin dahil sa pagiging sweet nyo. Biro pa ni Cecil bago tinikman ang cake. Aba, ang sarap nito, Carlo. Malamang, luto ko eh. Ay sus, nagyabang pa. Singit naman ni Carmela. Ang yabang, Divine oh. Kanino kaya nagmana yan? Oo nga po, Tita Carmela. Mukhang gustong magpasikat. Nagtawanan sila at napailing na lamang si Divine. Pinagtutulungan nyo na naman ako. Be honest, Divine, masarap ba? Oo, masarap. May talent ka rin pala sa pagluluto. Oo, lumaki akong may mga tita na napakagaling magluto eh. Napangitin na lamang si Divine habang pinagmamasdan ang tatlong tao sa kanyang harapan na naging mahalaga na sa kanyang buhay. Ang mga taong bumuhay ng pag-asa sa kanyang pusong muntik nang mawala ng paniniwala sa pagmamahal. At doon, napagtanto ni Divine na oras na upang tunay na mamili ng daan na susunod niyang tatahakin. Payapa ang umaga at malamig ang simoy ng hangin sa labas ng gusali ng korte. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Divine sa loob. Nakaupo siya sa isang upuan sa hallway at tahimik na nakayuko habang hawak ang envelope na naglalaman ng huling dokumentong pipirmahan niya para sa annulment. Halos 2 buwan din ang lumipas mula nang huli niyang makaharap si Brandon. At ngayon, sa unang pagkakataon, muli silang magtatagpo. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong tatapusin na ang anumang koneksyon nila para sa isa't isa. Divine. Nang lumingon si Divine, nakita niya si Brandon. Mukhang maayos pa rin ang lagay nito, habang suot ang simpleng polo at pantalon. Ngunit bakas sa mukha nito ang pagod at pangungulila. Kasunod niya ang kanyang ina na si Marites at ang kapatid niyang si Maricar. Anak! Agad na sambit ng kanyang ina, sabay lapit. Pwede ba tayong mag-usap sandali bago magsimula tong annulment? Tahimik lang si Divine, ngunit tumango siya at tipid na ngumiti. Sige, ma. Naglakad silang apat patungo sa isang bakanteng bahagi ng hallway. Tahimik lang si Brandon, habang ang ina at kapatid ni Divine ay halatang nag-aalala. Divine, marahang sabi ni Marites.
Alam kong nasaktan ka. Pero sana, pagbigyan mo naman kami. Hindi kami perpekto, anak. Nagkamali kami. Pero pamilya pa rin tayo. Bigyan mo kami ng pagkakataon na itama ang lahat ng pagkakamali namin. Napatingin si Divine sa kanyang ina. Tahimik lamang si Divine. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang sakit at bigat ng mga alaalang gusto na niyang kalimutan. Ma, hindi ko naman kinalimutan yon. At hindi ko rin sinasabing hindi na tayo isang pamilya. Bakit parang tinatalikuran mo na kami, ate? Singit ni Maricar, halos naiiyak. Simula nang umalis ka sa bahay, ni minsan hindi ka na bumalik. Hindi ka man lang nagparamdam. Alam mo bang hinihintay ka namin? Napabuntong hininga si Divine at marahang ngumiti. Isang ngiti ng pagtanggap, ngunit puno ng lungkot. Alam mo, Maricar, ilang beses kong inisip na bumalik. May mga gabi na naisip kong baka kaya ko pa kayong patawarin, na baka kaya ko pang ibalik ang lahat sa dati. Pero tuwing naiisip ko kung paano ko kayo nadatnan nung araw na yon, sa tuwing naalala kong napunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan kong pera, naramdaman kong hindi ko kayang bumalik sa parehong lugar na yon. Natahimik si Brandon, ngunit halatang nakikinig sa bawat salita. Ma, hindi ko kayo kinamumuhian. Wala na akong galit. Pero ngayong araw, gusto ko lang piliin ang sarili ko. Wala akong ibang pinili noon kundi pamilya, asawa, obligasyon. Pero ngayon, gusto ko naman maramdaman kong ano yung mabuhay para sa sarili ko. Anak, kung ano man yung ginawa namin, sana mapatawad mo. Hindi namin alam na ganun pala kalalim yung sugat na naidulot namin sa'yo. Hindi namin naisip noon, pero naging makasarili kami. Patawad, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad, ma. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik ako sa dati. Napayuko si Maricar at umiyak. Ate, sorry. Divine. Napalingon si Divine kay Brandon. Taliwa sa huli nilang pagkikita, kalmado na ito. Patawad sa lahat ng nagawa namin. Hindi ka namin pipigilan sa gusto mo. At sana, maging masaya ka. Salamat, Brandon. Kayo rin. Tahimik silang lahat ng sandaling yon. Tanging may hinang hikbi ni Maricar at ang tunog ng orasan sa hallway ang maririnig. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang abogado at tinawag sila. Tumayo si Divine, huminga ng malalim at huling tumingin sa kanyang pamilya. Ma, Maricar, salamat sa lahat. Pero mula ngayon, hayaan niyo muna akong maging ako. Pagpasok niya sa loob ng korte, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Habang pinipirmahan niya ang huling papel, hindi luha ang bumagsak sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya umalis para tumakas. Umalis siya para piliin ang sarili niya. At iyon ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Tahimik ang gabi. Maaliwalas ang langit, ngunit tila may bigat ang hangin habang naglalakad si Divine pauwi sa apartment. Bitbit niya ang isang folder, ang kopya ng kanyang annulment papers. Wakas na iyon sa isang mahabang kabanata ng buhay niya at simula ng bago. Ngunit kahit alam niyang tama ang desisyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Parang may bakanteng espasyo sa dibdib nito. Nang makarating siya sa harap ng pinto, napansin niyang bukas ang ilaw sa loob. Nagtaka siya. Carlo? Agad siyang sinalubong ng lalaki na nakatayo sa sala. Suot ang simpleng t-shirt at jogging pants. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Divine, kanina pa kita hinihintay. Hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Napayuko si Divine at bahagyang ngumiti.
Sorry, Carlo. Medyo mahaba yung araw. Galing ako sa korte. Natigilan si Carlo. Ngunit agad na lumambot ang kanyang muka. Annulment? Tanong nito na halos pabulong. Tumango si Divine. Oo, tapos na. Ilang sandali silang parehong tahimik. Tanging tunog ng wall clock ang pumupuno sa pagitan nila. Lumapit si Carlo at dahan-dahang kinuha ang folder mula sa kamay ni Divine. Saka ito inilapag sa mesa. Mabigat ba sa pakiramdam? Okay ka lang ba? Hindi ko alam, Carlo. Siguro, oo. Pero may kasama ring gaan. Ang weird, no? Parang malaya na ako. Pero natatakot din ako sa kung ano ang susunod. Umupo si Carlo sa tabi niya at bahagyang lumapit. Ngunit hindi sumisingit sa espasyo nito. Natural lang yan. Dahil ngayon, iba na ang desisyong ginawa mo. Iba na sa laging ginagawa mo. Ang pagpili sa iba, sa pamilya. Napatingin si Divine sa kanya at bahagyang natawa. Parang hinuhusgahan mo ako ah. Hindi pang uhusga yun. Observation lang. Matagal na kitang nakikitang inuuna ang ibang tao. Ngayon naman, masaya akong sarili mo naman ang pinili mo. Tingin mo, hindi ko ba to pagsisisihan balang araw? Hindi, Divine. Nagmahal ka at nagtiwala. Hindi dapat ikaw ang magsisi. Natahimik si Divine. May kung anong lambing sa tono ni Carlo na nagpapakalma sa kanya. Divine, may gusto sana akong sabihin. Ano yun? Huminga ng malalim si Carlo. Halatang pinipigilan ang kaba. Matagal ko na tong gustong sabihin. Pero, laging may tamang panahon. Siguro, ngayon na yon. Napatikim si Carlo na para bang iniipon niya ang lahat ng lakas ng loob na pwede niyang makuha. Si Divine naman ay nanatiling nag-aantay sa susunod niyang sasabihin. Gusto kita, Divine. Nanlaki ang mga mata ni Divine. Parang huminto ang oras nang marinig niya ang mga salitang iyon. Carlo, Hindi ko sinasabi to para pilitin kang sumagot o para dagdagan yung bigat na dala mo. Gusto ko lang maging totoo. Matagal ko nang nararamdaman to, pero ayokong samantalahin yung panahon na mahina ka pa. napatitig si Divine kay Carlo. Sa mga mata nitong puno ng katapatan. Carlo, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi mo kailangang sagutin. Alam kong galing ka pa sa sugat. Ayokong maging gamot na pansamantala. Kung darating man yung araw na kaya mo nang magmahal ulit, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Pero kung hindi, ayos lang din. Masaya na ako na makitang okay ka, ligtas, at unti-unting bumabangon. May mainit na kirot sa dibdib ni Divine. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kabutihan ng taong nasa harapan niya. Carlo, maraming salamat. Ang dami mong naitulong sa akin. Ang dami mong nagawa para sa akin. Actually, ikaw ang tunay na sumalba sa akin. Baka nga pinadala talaga tayo sa isa't isa para magamot natin ang sugat ng mga puso natin. Hindi na nakatiis si Divine. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Carlo. At habang nagkakatinginan sila, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Hinalikan ni Carlo si Divine at hindi naman tumutol ang dalaga. Tumingkayad pa siya upang mas madaling maabot ang binata. Mas lalong lumalim ang kanilang mga halikan. Bawat sandaling lumipas at hindi na nila namalayang naglalakad na sila papasok sa kwarto ni Divine. Habang isa-isang tinatanggal ang kanilang mga suot na damit. At sa tahimik na gabing iyon, tuluyan nang nahanap nila Divine at Carlo ang sagot sa matagal na nilang tanong. At kasabay ng kasagutan ng kanilang tanong ay ang paghilom ng sugat ng kanilang mga puso. 3 taon ang lumipas at ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalim. May mga panahong sinubok sila ng maraming problema. Ngunit ito rin ang naging dahilan upang mas maging matatag sila.
Nalaman ni Divine na nagbukas ng maliit na negosyo ang kanilang ina. Masaya siya para sa kanila. Dahil sa kabila ng nangyari, napagtanto naman ni Divine na tunay ngang gusto na nilang magbago. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para kay Divine na kahit masaya na sa piling ni Carlo, madalas ay napapaisip pa rin sa kanyang naiwang pamilya. Anong ginagawa natin dito? Mukhang may malaking event na gaganapin dito, Carlo. Bahagyang natawa ang binata. Hawak-hawak niya ang kamay ni Divine habang naglalakad sila sa isang mahabang pasilyo na puno ng ilaw at bulaklak. Tama ka. May magaganap nga dito. Pero hindi lang basta isang event. May magaganap ditong isang bagay na mas lalong magpapaganda ng gabing to. Napahinto si Divine sa paglalakad nang makarating sila sa pinakagitna ng hallway. Napaawang ang kanyang bibig nang magsimula ang malambing na musika at nang makita niya ang mga salitang, "Will you marry me?" Divine, pareho tayong nagkaroon ng napakalalim na sugat na dulot ng mga taong minsan din nating minahal. Sa totoo lang, wala na akong pag-asa sa pag-ibig noon. Pero nakilala kita. Yung intensyon kong tumulong, hindi ko inasahang magiging dahilan din pala ng sarili kong pagbangon. Ikaw pala ang muling bubuhay sa puso ko. At ngayon, gusto kong habang buhay na kasama ka, Divine. Pangakong hindi kita pababayaan at hindi kita sasaktan. Handa akong maging kahit na sino para sa'yo. Para gawin ang lahat, mapasaya ka lang. Will you marry me? Hindi na napigilan ni Divine ang kanyang sarili. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ng kanyang nobyo, tumango siya at patuloy na umiyak. Sa kabila ng kanyang humahagulgol na boses, isinambit ni Divine ang matamis na salitang inaantay ni Carlo. Oo, pumapayag ako. Bahagyang namasa ang mga mata ni Carlo habang isinusuot ang singsing kay Divine. Tumayo ang binata at mahigpit na niyakap si Divine bago hinalikan ito sa labi. Mahal na mahal kita, Divine. Maraming salamat. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita, Carlo. Muling nagyakap ang dalawa. Nagpalakpakan ang lahat ng manonood at inimbitahan ni Carlo si Divine na sumayaw sa gitna ng magagarbong dekorasyon. Habang hawak nila ang kamay ng isa't isa at sumasabay sa lambing ng musika, napangiti si Divine at sinabi niya sa kanyang sarili na matagal na nga niyang nahanap ang tunay niyang tahanan. Minsan, kailangan nating unahin ang ating sarili bago makapagbigay ng pagmamahal sa iba. Ang katotohanan at tapang na harapin ang nakaraan ay susi para magpatuloy sa mas mabuting buhay. Sa tamang panahon, darating ang taong magpaparamdam ng tunay na pagmamahal at kalinga. Tulad na lamang ng kwento nila Divine at Carlo, na nagsimula man sa sugatan nilang mga puso, nagtapos pa rin sa masayang paghilom nila ng magkasama. Wakas.